Mula tayo ng bagong series on true worship, lesson from the Psalms. Now, para magkaintindihan lang tayo sa ating pag-aaral ng awit. Yung aklat ng awit na yan, hindi po yan basta lamang aklat. Ito po ay compilation of songs, no? Na inaawit po ng mga kapatiran natin noon in the Old Testament. They compiled that, kaya po hindi siya divided into chapters. No, hindi siya yung, kunyari, Psalm 1 o Psalm chapter 1, hindi ganun. Kasi it is not meant for that purpose. Yan po ay compilation of songs. Psalm 1, Psalm 2, Psalm 3, Psalm 4. Okay tayo? So para lang magkaroon tayo ng konting idea, paano ho ang approach dito? So sometimes you don't need to read it literally kasi kanta yun eh. Parang kunyari, minsan may mga nagre-reklamo, bakit ganun yung kanta? You don't want heaven without me. Parang ang selfish naman. Sa totoo lang, pagka may mga pag poetry, may ano yan eh, may mga expressions yan na hindi literally kinukuha. For example, when you say, God, cover me with your pinion. Kunyari, pinion. May pakpak ba si God? Huwag nating iisipin ganon. Kasi it's an expression na parang ibon na nagpoprotekta sa kanyang mga inahin. Inakay. Sorry. Baliktad. Inakay. Di ba? Nakuha nyo? Parang, so when you interpret, hindi siya basta ini-interpret ng kapareho ng iniisip natin. Okay? So we need to look at it as a song or as a poem. Okay po? Now, ito po, bakit true worship? Now, kwentuhan ko muna kayo bago kayo matuloy na matulog. Meron pong mag-asawa dahil first time niya, sa anak nila, nagkakasal lang, so they joined them for their Thanksgiving celebration. Kakaroon sila ng pagdiriwang kasi ng Thanksgiving sa Amerika eh. Ngayon, ang uso doon, yung magluluto sila ng turkey. Yung turkey sa Tagalog, pabo. Okay? Pabo. Ngayon, di nagluto sila ng pabo. Ngayon, nagtaka yung nanay. Sabi niya, nagtataka sila, anak, bakit yung pabo? Nakatakip pa yung drainer. Ito yung parang kumbaga, yung pinaglulutuan para ma-drain yung oil. Bakit nakatakip doon sa pabo? Sabi niya, mami, ganun kita nakita. Nakita ko yung magluluto ka ng pabo sa bahay. Tatakpan mo ng drainer. Sabi niya, bakit? May pusa ka ba? Hindi yun nakuha, no? Ayan. Ang hindi niya naintindihan, kaya may takip. Kasi nga may pusa, baka kainin. Akala niya, yun ang sikreto kung bakit masarap yung luto ng nanay niya. Kuha niyo na. Sinasabi ko eh. Nadali ako dun ah. Alam niyo, kaya ako kwento sa inyo yan, kasi meron tayong ganong meron tayong ganong, yung kumbaga, tendency. Ginagawa natin ng isang bagay, hindi natin iniintindi bakit natin ginagawa yung ginagawa natin. For example, kunyari lumaki kayo na nagpupunta sa service katulad nito. Bakit pa tayo kailangan pumunta ba doon? Ba't hindi na lang sa bahay? Ba't hindi na lang online? Bakit kailangan mag-bihis pa tayo? Ba't hindi na lang dumating tayo doon as we are? Di ba? Bakit kailangan alas 3 pa? Pwede naman sa umaga, alas 9. Siyempre pwede naman talaga. Mas gwapo doon sa hapon. Hindi. Yung katabi ko, mas gwapo. Yung ganun ba? Baka makarinig yung iba. Nakakaya, nakakasuka. Anyway, so balikan tayo. So parang, bakit kailangan doon? Bakit kailangan itaas ang kamay pag kumakanta? Bakit yung iba umiiyak? Yung iba, ba't ginagawa natin yon? Bakit may kakantang masaya? Mamaya malungkot naman, tapos mamaya masaya na naman. Ano yung mga baliw? Nakuha ninyo? Sometimes we're doing things without really understanding why. Kaya ngayon, kaya importante ho yun. Ano ba talaga yung worship? Kaya nga, ang tanong sa atin, ano ba yung totoong worship? What does it really mean? Di ba? Kayo, kung tatanungin kayo, ano ba yung worship sa inyo? Di ba? Yung word po na worship ay galing po sa salitang proskuneo. Ito po ay ang pagyukod. Yung yuyukod kang ganyan, talagang luluhod ka, parang talagang papakita mo yung halaga ng iyong sinasamba. Buti nakatayo pa ako. Anyway, kinakabahan na ako, bakit di ako matayo eh. Anyway, so ito na, pinapakita mo yung superiority ng iyong sinasamba. Ngayon, yung pong sa salitang Ingles, worship naman. Worship, yung halaga. Noong yung pinapahayag mo yung kanyang, yung nire-recognize mo, yung value ng iyong sinasamba. Now, ito ang surprising. Lahat ng tao, whether you admit it or not, aminin mo man o hindi, lahat tayo merong sinasamba.
At ito ang malungkot na realidad. Yung sinasamba natin, magiging kamukha natin. Yun ang sabi ng awit, 115. Kasabi niya, kung yung sinasamba mo pera, magmumukha kang pera. Kaya pag sinasamba mo ay yung mga bagay-bagay na alam mo naman, it affects us. Kaya nga may nagsabi, kung hindi ako nagkakamali, si Timothy Keller yun eh. Sabi niya, if we worship God, it humanizes us. Ibig sabihin, lumalabas yung essence ng ating pagkatao. Pero pag mali yung pagsamba mo, it dehumanizes us. Pag mali yung pagsamba, nawawala yung sense of value ng ating pagkatao. Kaya napakahalaga ng sinasamba. Kaya lang, kung hindi natin alam, naku, patay tayo. Kaya maging si Jesus Christ, nung pumunta siya sa Samaria, nakatagpo niya isang babae. Yung babae, nag-iigib sa katanghalian ng tapat. At sabi ni Jesus, penging tubig. At pagkatapos ng humingi siya ng tubig, sabi niya, kung alam mo lang, yung humingi siya ng tubig can give you water na hindi ka na mauuhaw pa. So sa buhay natin, yung kinauuhawan natin speaks about what we worship in life. Nauunawaan po. At bawat isa sa atin, may kinauuhawan tayo eh. Minsan hindi nga natin ma-identify, saan ba ako nauuhaw? I'm looking for something. Kaya sabi ng babae, ibigyan mo ako ng ganyang tubig kasi parang sa ganun, hindi na ako mag-iigib. O sige, tawagin mo yung asawa mo. Nagulat, sasabi niya, wala po akong asawa. Yan na nga. Tama ka, sabi niya, wala kang asawa kasi yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. Kasi meron kang 5 asawa. 5 na. So, dito pa lang, makita mo yung kinauuhawan niya ay relationship. Naunawaan po. Uhaw siya sa relationship, kaya naman sabi niya, kaya yung kasama mo, 5 na naging asawa mo. Yung kasama mo, hindi mo pa nga asawa eh. So maraming ganyan. So hindi natin alam, yung iba sa atin, we are hungry for recognition, we're hungry for attention, we're hungry for praises, we're hungry for love. Ang dami nating kinauuhawan, kaya nga sabi nga ni Randy kanina, di ba? Parang hinahanap ko yung atensyon, hindi masapatan. Nakuha niyo ba yon? Kaya iba-ibang ating napupuntahan, para rin tayong yung sa Greek mythology dati, may kanya-kanyang lugar din ang ating mga Diyos-Diyosan, inaasahan nating magsusupply sa atin. Kunwari, iba yung Diyos sa lupain, iba yung Diyos sa karagatan, meron iba yung Diyos sa, ganun din sa atin, iba yung Diyos when it comes to relationship, iba yung Diyos pagdating sa bahay, iba yung Diyos pagdating sa opisina, iba-iba, naghahanap tayo lahat was something that we hope will fulfill us. Kasi, ulitin ko, what we worship, if it is true, it humanizes us. Nakikita ko yung totoo kong value at aking pagkatao. Nauunawaan po. Nandiyan pa kayo? Now, kaya ho importante yan. So anong sinabi ng babae? Sinabi ng babae kasi nagulat siya eh. Sabi niya, bigla niya iniba yung tanong. Yung usapan asawa. Bigla sabi niya, our fathers worship in this mountain. Dito kami sumasama sa bundok na to. At yung mga tao ninyo sa Jerusalem, saan doon sila daw dapat mag-worship? Now, listen, anong relasyon nun? Biglang tungkol sa asawa, biglang worship. Kasi ganito yan. Kung tama yung worship ko, bakit ganito yung buhay ko? Naintindihan natin. Kasi yung worship natin, it will affect the way we live. It will affect the way we see things. Kasi sabi niya, kung tama yung buhay ko, bakit ganito ako? Lagi ako naghahanap ng karelasyon. Nagkakaintindihan? So sabi niya, tama ba kami? And look at what Jesus said. Jesus said to her, woman, babae, maniwala ka sa akin. Dating ang panahon, at hindi na yan sa bundok na yan, o sa Jerusalem, sasamba kayo sa aking ama, sabi niya. Sumasamba kayo dahil hindi nyo alam. Pero kami mga Hudyo, sumasamba kami dahil alam namin, dahil yung kaligtasan nanggagaling sa Hudyo. Ibig sabihin, the message comes from the Jew. Now, itong sinabi niya ngayon. Pero darating ang panahon, sa katunayan, ngayon na ngayon. Sabi niya na yung totoong sumasamba ay sasamba sa Ama in spirit and in truth. For such people, the Father seeks to be His worshipers. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Ano sinasabi ni Jesus? Yung Diyos na sinasamba mo is spirit.
So it cannot be confined in a place. Nandiyan pa kayo, na? Hindi mo siya pwedeng ikulong. Kaya, time will come, hindi ka na magwo-worship sa bundok na yan. Kasi, ang hinahanap ng Diyos, hindi worship, kundi yung totoong worshiper. Akala kasi ng tao, basta sasamba ako sa Diyos, okay na yan, please sa God. Hindi! Kung hindi ka yung totoong worshiper, kahit mag-worship ka ng gusto mo, hindi yan. Anong ibig sabihin? Huwag kayo matutulog. Importante ito. Yung true worshiper must worship the Lord in spirit and in truth. Now, you need to understand this. Ito medyo theological. Pakinggan nyo na mabuti. We are dead in our trespasses and sins spiritually. So how can we worship God in spirit? Patay tayo. Kaya inseparable yung spirit and in truth. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Kasi the moment the spirit is alive, truth is there. If the truth is there, the spirit is alive. Kaya yan ang sinasabi ni Pablo, ganito. Yung mga nasa laman, hindi nila mapiplease ang Diyos. Kahit magtirapa-tirapa ka dyan. If you're doing that in the flesh, hindi mo mapiplease si God. However, you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God, pakinggan nyo Spirit of God dwells in you. Kapag ang Espiritu ng Diyos nasa sa iyo, then you can please God kasi we are not in the flesh. But if anyone does not have, galing no, pinagpapalit-palit niya, the Spirit of Christ, the truth, Jesus is the truth, he does not belong to Him. Kung wala si Jesus sa'yo, wala yung Espiritu ni Christ sa'yo, hindi ka kabahagi niya. Tama ba? Andiyan pa kayo? Now, if Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive because of righteousness. So what does it tell us? Maliban na ikaw ay pinananahanan ni Jesus at yung Espiritu ng Diyos o at Espiritu ni Jesus ay nasa sa atin, we can never be true worshipers. Kahit kaya magpakarelyoso ka na hanggang gusto mo, gawin mo na lahat ng gusto mong iniisip mong makakalugod sa Diyos. Pero if you are dead in the Spirit, Jesus is not in you. You are not in the truth. We are not true worshipers and we cannot worship God in spirit and in truth. Nasusundan nyo? Kaya akala ng tao, by joining a group like this, worshiper na ako ni Lord. Hanggat hindi mo na-experience at hindi naging totoo si Jesus ang iyong Panginoon, that He lives in you, that you are led by the Spirit of God in your life, then you are not true worshipers. Kaya nga ang Kristyanismo, eto, I've been crucified with Christ, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Ang totoong Kristyanismo, hindi yung, Kristyan ako, hindi. Does Christ really live in you? Are you living for Christ? Kasi marami, religyoso. Diyos, mahilig sila sa Diyos, nananalangin, pero hindi si Kristong nabubuhay sa kanila. Kaya pagtalikod, demonyo ulit. Nakuha ninyo? Nakita ko yun, kaya tinan nyo nung minsan pinagsalta ako sa isang ahensya ng pamahalaan, hindi ko na sa inyo sasabihin kung saan yun. Saan, wag na lang. Muntik na! Si Renato kasi, muntik na. Bakit ko sinabi? Sabi sa nung una magsasalta ako, sabi niya, Pastor, pwede kayo magsalta ng 30 minutes. Ganun ba? Nung nandun na ako, magpa-plug ceremony, Pastor, sabi nung commissioner, lang daw po, 5 minutes lang. 5 minutes. Okay. Aga-aga nun, plug ceremony yun eh. Pagdating ko doon, sige. Ito lang sinabi ko. Tayo po mga Pilipino, tayo pong lahat ay maka-Diyos. Pero wala tayong takot sa Diyos. Nakita niyo yung difference? Sabi ko, lahat, naalala ko, minsan pag may crossing, nag-aantanda tayo. Pero hindi naman tayo nagtatanda. Nakita niyo yung difference? Andiyan pa? Ulitin ko hindi po ako against nag-aantandang ganyan. Hindi ako against yan kasi if it reminds you of the Trinity, praise God. Pero kahit gawin mo yan, kung di ka naman nagtatanda, wala din yan. Nakuha. Kasi marami. Kaya parang ganito yan.
Tay, alis na po ako. Magmamano pa. Para saan yung mano? May God bless you. Tama ba? Pero, ditong baon, nakakainis. Oh, paano ka naman be-blessed yan? Nagre-reklamo ka na sa baon. Di ba? Ito lang, hindi yung nabaon sa akin. Kala mo, paano mabubuhay dito? Tapos gusto yung be-blessed. Punong-puno ng galit sa puso. Wala yon. Wala yon. Kaya maraming tao ganyan. Meron silang maka-Diyos, pero walang takot sa Diyos. Alam ko yan. Kasi yung mga nagdadrive, ako, driver din ako. Naalala ko nung nagdadrive ako ng jeep napapreno akong bigla Minura ako ng pasahero DPI ka? Nagpe-pray ang tao? Hindi ka nag-iingat? Ay, sorry, nagpe-pray pala siya. Pero nabura ako ng katakot-takot. Ang saya-saya. Di ba? Naku, ano niya ibig sabihin? Lahat yun, maka-Diyos, walang takot sa Diyos. Naunawaan na natin. Kaya nga, malibang mabago yung puso at magkaroon ng buhay sa Espiritu, we cannot worship God in spirit and in truth. Kasi it's no longer on the mountain. Kasi wherever you go, your life is a life of worship. Because God is not looking for worship, He's looking for true worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Are you following? Now, dito na tayo ngayon. Kaya naman, if true worship, get real. True worship, sabihin sa akin, true worship, get real. Okay? Maging totoo ka. Yan. Yung real na yan is an acronym. No? R-E-A-L. Pero bago yan, ano nabasa natin kanina? Binasa natin kanina, no? Yung Psalm 100. Pero this time, you will read it silently and very fast kasi time is running fast. Okay? Silently. Para mabilis kasi mabagal ang bibig. Okay? Amen. Good. So, ulitin natin. So, it must be real. Ano yung real? Recognize God's presence and respond wholeheartedly. Express in service, anchored in truth, and live out in thanksgiving. So, simulan natin. What does it mean? Recognizing God's presence and responding wholeheartedly. Now, listen to this. Sabi ng Lord, shout joyfully to the Lord, all the earth. Now, talagang grabe. Shout joyfully. So, ano yung sinasabi dito? Unang-una, to the Lord. The focus of worship is the Lord. Nakukuha natin. It is the Lord. Kasi bakit tinan nyo? Shout joyfully. Hindi, brother, mahirap yan. Hindi yan ang personalidad ko. Tahimik akong tao. Ano ka ba? Pag nag-worship ako, hindi ako yung sumisigaw. Kapag natutuwa ako, excited ako, tahimik lang ako. Partner, hindi ito tungkol sa personalidad mo. It is about the person of the Lord. The focus is not who you are. The focus is not what you are comfortable with. The focus is the Lord. Naintindihan natin? Kaya nga ang worship is the Lord. Kaya it's focused on the Lord. Kaya importante yan. Kaya ulitin ko maging ang Panginoon Diyos, crucial yan when it comes to worship. You want to be true? You have to recognize who God is. Kasi sabi sa Exodus, wag kang magkakaroon ng anumang Diyos-Diyosan before me. Wag kang gagawa ng sarili mong ng imahen or idol or any likeness ng anumang nasa langit, anumang nasa lupa, at anumang nasa ilalim ng lupa. Sabi nga nun, huwag kang sasamba sa kanila at maglilingkod sa kanila. Ulitin ko, yung word na proskuneo, yung bowing down, you are attributing power to that being na sinasamba mo. Kaya ka nga yumuyukod The mere fact that you are attributing power to that object. Kunyari, Lord, iligtas mo ako. Pag inattribute mo yung pagliligtas, yung security mo to an object or to anything, that's worship. Kahit anong explanation mo na hindi ako nagwo-worship, worship yan. Kaya nga kasabi niya, you shall not bow down, you shall not worship. Sabi niya,
Partner, hindi naman madaling mag-worship ng hindi mo nakikita eh. Remember, God is Spirit, mahirap hindi ko makikita. Kaya ginawa ko yan dahil mahal ko si God. Gusto ko lagi ko siyang kausap. Listen, if you do that, listen, tinan niyo ha, you shall not worship them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and fourth generations. Look at the words, of those who hate me. Kahit sabihin, nire-represent yan si God. I don't care. God is saying, mahal ko si God eh. Kaya ako yung sinasamba kasi nire-represent niya si God. Hindi nga. Sabi ng Lord, you shall not bow down to them, you shall not worship them, you shall not serve them, you shall not attribute anything that pertains to God alone. Kasi if you do that, even if you say you love God, God says, you hate me. Nakuha natin? Kasi minsan, lagi, di, mahal na mahal ko si God. Pero bakit hindi mo ginagawa yung pinagagawa ni God? So hindi mo siya mahal. Galit ka sa Kanya. Di ba? Parang, parang anak yan eh. Mami, I love you. O sige, maghugas ka ng plato. Nakakainis ako maghugas ng plato. Lagi ako maghugas ng plato. Asan yung love dun? Lagablab-lab yun. Di ba? Marami ganun. Parang biglang, Mami, I love you. O Daddy, I love you. Uy, sino yung boyfriend mo? Papa, don't preach, I'm in love. Di ba? Anong love dun? Walang love dun. Nakuha ninyo? You are lying. You hate your dad. Nakuha? Love yun sa damdamin, love yun sa bibig, pero hindi sa aksyon. Kasi love is action eh. Nakuha natin. Ngayon, ito problema. But showing loving kindness, sarap na 2000s, to those who love me and keep my commandments. So ito po. Kaya when we come to God, we need to come to God in faith. Ano yung faith? Assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Alam mo nandiyan si God, kahit hindi mo nakikita. That's faith. At yung mga noon, men of old gained approval. Kaya nga sabi ni Lord, without faith, it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. So when we come to God, naniniwala tayo by faith. Andyan kayo dahil sa sinabi mo that you are everywhere, then I am here, I'm coming to you because I believe that you're listening to my prayers. Nakuha? Nakuha? Tanong mo yung katabi mo, naniniwala ka bang nandito si God? Naniniwala ka na nandito ka para makinig sa sasabihin ni God through His messenger? Ba't ka natutulog? Bakit ganun? Kasali ba yun? That's right. Yun yung expression ng faith eh. Andiyan pa tayo. Ba't tulog kayo lahat? Nakuha natin. No, tuloy tayo tuloy tayo. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo pinatatamaan. Sinasabihan ko lang kayo diretso. No, tuloy nyo. Shout joyfully to the Lord. Ang sabi pa, sumigaw ka ng masaya sa Panginoon. Tingnan nyo all the earth. Wow. Isipin nyo, di ba enter His gate with thanksgiving? Yung gate na yan sa temple. Isipin mo, nasa Pilipinas ka. Lord naman, ang hirap bumiyahe. Sasamba ako sa'yo. Ang hirap ang layo ata. Mahal-mahal ng pamasahe. Ano ba yan? Kapatid, ang ibig sabihin, kung yan ang si God ay God mo, hindi issue pera. Hindi issue distansya. Hindi issue pagod. Hindi issue ano man ang pinagdadaanan sa buhay. Because God is God. Are you following? Kaya nga nagkakatuwa tayo sa atin, masaya tayo kasi hindi natin alintana ang mainit na panahon. Di ba? Pero nyo, tinawid nyo yung init ng panahon kasi at least iniisip nyo, malamig dito, masarap matulog. Ay, hindi kayo. Joke lang. Hindi kayo. Masamang tao ko. Yung iba, siguro sa 6 o'clock. Pero what I'm trying to say is this, kahit matraffic, ang hirap ata mag-park. Kaya ako blessed na blessed ako sa inyo kasi hindi madaling mag-park. Minsan nga palabas ka sa parking alas 8 na ng gabi Di ba? Hindi madaling mag-park. Nakakainis ang mga tao. Kaya ang worship has nothing to do with people. Hindi pagpunta mo rito, ay, si Pastor Pong, uwi na tayo. Ayoko dyan. Ang taba dyan Gusto ko yung payat may bigote. Diba? May ganun tayo Wow, wag ganun. Minsan nga magsabi pa sa akin sa baba, Pastor, may mga umuuwi pag hindi ikaw. Akala matutuwa ako.
Naiyak ako eh. Ay, ganun. Sayang. We should have come here for God, not for anyone else. Alam nyo, kakatagpuin tayo ng Diyos pag pinuntahan natin si God. Kasi pag pinuntahan natin yung tao, unang-una, I cannot bless you. Bakit? I'm limited. Pero kung pinuntahan mo si God, He will surely bless you. Because we can never outgive God. Are you following? Kaya importante ho yun. Kaya to the Lord. Ingatan natin ang ating mga sarili kasi may tendency tayo mag-create, mag-set up ng mga idols in our hearts. Maaring walang idol sa harap na hindi natin napapansin. Pero sa puso natin meron. Kaya sabi nga ni Lord, and the word of Lord came to me saying, Son of man, these men set up their idols in their hearts and have put right before their faces the stumbling block of their iniquity. Should I be consulted by this? Ito mga tao na to, lalapitan pa ako, tatanungin pa ako, wow, hindi ko silang mapapansin. They have idols in their hearts. Alam niyo, may mga kanya-kanya tayo. Minsan, mayroon tayong setup of songs na nilagay natin sa utak natin. Na kapag hindi ganun ang paraan ng pagkanta, ay, naiinis ako sa kanta niyang ingay-ingay. Hindi ako maka-worship. Bakit? Yung kanta ba ang wino-worship mo o si God? Ano wino-worship mo? Yung style o si God? Yung iba naman, ano ba yan? Parang Silent Night, parang may patay. Puro ang kanta lang, Silent Night. Ang lungkot-lungkot. Hindi yan worship. Gusto ko yung masaya. Joy to the world, the Lord is... Nakuha ninyo? Wala naman dun eh. Ang tanong, ano yung mensahe ng kanta? Naalala ko pa nga minsan, di ba sabi nga ng Lord, if you are filled with the Holy Spirit, you can even create melodies from your heart eh. Naalala ko, isang beses, wala akong kaalam-alam sa kanta na yung secular na yun. Pero nandun ako sa isang bundok, nagpe-pray. Tapos napakanta ko, when I'm feeling blue, all I have to do. Sasabihin nyo, pag may nakarinig na kagad doon, sabi, ay grabe naman to si Pastor, kinakanta si Lord kung ano-ano. Sinasabi, when I'm feeling blue, all I have to do is worship you, my Lord, Jesus Christ, my King. Oh, pangit ba? Oh, sabi sa'yo, hindi. Kayang mag-create ang puso ng papuri sa Diyos. Kasi yung tono, hindi naman pag-aari ng demonyo yan. Pag-aari ni Lord. Nagkakaintindihan tayo. Kaya doon pa lang, alam mo na kagad. Kasi sabi niya, wow, Lord, sabi niya, should I be consulted by these people? Na gusto niya i-test kung sinong Diyos. Kasi ito, madali tayo matukso sa Diyos-Diyosan, ha? Bigyan ko ng mga test. Presence and time. Ano yung bagay o tao o ano na talagang nakakalimutan mo oras pag yun ang kasama mo? Ayan. More or less yun ang priority ng buhay mo. Para mo na rin siyang idol. Di ba? Kapag nanonood ka ng yung basketball, ay, naku, overtime na naman. Hindi ka, overtime na, triple overtime na, sobrang tagal, pero hindi mo inalintana ang oras. Ang saya. Tapos dahil kung nanalo pa yung team mo, yes! Sigaw ka pang ganyan, di ba? Tama? Pag sa Lord, tagal naman ito, overtime na to. Sobrang overtime na. Alas 5 na! Ano ba yan? Inoorasan. Tapos, nung tapos na, kakanta pa! Ang hirap ng lumabas. O bakit ganun? Pero pagkalaro, na gustong-gusto mong laro, overtime ng overtime, ang ganda ng laban. Grabe! 3 overtime. Ang saya, tas nanalo kami! Diba? Tama? Dito, hindi pa nagsisimula, overtime na. Di ba? Masarap nun paggising mo, uy, ang haba ah. Yun ang masaya. Yan ang isang test. Pangalawang test. Ano yung worries and concerns? Ano yung sitwasyon na minsan pag nawala o naalis sa'yo, talagang sobrang worry mo or sobrang galit mo. Yan. Yun marahil Diyos-Diyosan mo. Kunyari, nawala yung cellphone. Asa yung cellphone ko? Asa yung cellphone? Aawahin mo, pati asawa. Ay, ba't naumurong yan? Sorry Aawahin nga. Saan yung cellphone ko? Mas importante yung cellphone kaysa sa'yo, ha? Di ba? Mga anak, di ba? Kinaskasan mo yung kotse ko. Ano ka ba? Naalala ko may ganyan, no? Yung truck niya, bagong-bago, ginasgasan ng anak. Tapos kinuha nung item, pinukpok pala ng martilyo. Tapos kinuha ng tatay martilyo, pinagpupukpok yung kamay, pinagpupukpok. Tapos iyak na iyak, nadala sa ospital. Sabi nung anak,
Papa, sorry ha, napakpak yung truck mo. Sorry. Pero Papa, kailan babalik ang daliri ko? Wala na. Nagpakamatay yung tatay sa hiya. Pero minsan, ganyan din tayo eh. Mas importante yung bagay kaysa sa tao. Lalo na kaysa sa Diyos. Minsan nga, hindi na tayo makaalis. Asan yung cellphone call? Kahit na late na sa service. Late na tayo sa service. Walang service. Walang cellphone. Bakit pa? Kasi pagdating ko sa service, kailangan ko mag-Facebook. Alam ko marami ibang hawlang yung nagsiserpon habang nagsiservice. Anong ginagawa mo? Di sinashare ko yung message. Style! Shopee yan eh! Nakita ko Lazada eh. Tumunog pa nga yung Shopee. Kawawa. Alam natin yan. Eh iba naman, di ba sabi nga conflict and choices. Ano yung willing kang talagang ibuhos ang oras mo, energy mo, pera mo? Ano yung bagay na yan? Nahanda mo, kahit na napakahirap, gagawin mo. Then that indicates your real priority and your real God. Naintindihan? Doon pa lang alam mo na, matitest mo na kagad. Kaya nga ang sabi ng Lord, yung iba ang ginawa nila, pinagsama si God. Nations fear the Lord, they also serve their idols, sabay, para sigurado. Di ba? Their children likewise and their grandchildren as their fathers did, so they do this to this day. Grabe. Ang tawag dyan sa modern terminology, syncretism. Parang ganito. Anything that we attribute power with is our God. Nasusundan ninyo? Ba't ko nasabi? Tingnan ninyo. Halimbawa, Lord, itong business na to, pagpalain mo. Tapos maglalagay ho ng palaka. Krak. Kasi kung wala yan, hindi mabe-bless yung business. Nilagyan mo ng power yung palaka. Ay, pusa pala yung gano'n, pusa. Ikaw naman, pusa pala yun. Sorry, yung palaka, yung krak, di ba? O, tama. Kung ano sinasabi kasi, ito kasi. Di ba? Yung iba naman, dinadaan sa, kailangan, tamang lugar, tamang eksakto. Yung iba, nilagay sa isda, yung kapangyarihan. Kung wala tong isda na to, hindi ako siswertehin. Ang mahal ng isda, tapos wala silang makakain. Di ba parang, ano to? You are attributing power to that. That is worship. That's idol. Diba? Kaya sabi ng Lord, kaya yung ba sinagsama-sama na. Ngayon, hindi natin iniinsulto yung mga gumagawa nun. It only shows that hindi natin kasi naintindihan eh. Hindi natin alam si God. Kaya sabi, Lord, shout to the Lord. And this is the real worship. You focus on God. Naalala ko pa, sabi nila, wag kong bibili niyang lupa na yan. Tumbok. Yung bahay pala, tumbok yan eh. Pag tumbok, malas yan. Ako, I'm telling you this, mas malas ang walang bahay. Nakuha niyo? Kasi ang totoong yaman, si God mismo. If you trust God, yung bahay, siya ang magpoproteksyon sa atin. Wala yan. Hindi ko sasabing hindi tayo mag-iingat. Sasabi ko, don't attribute power to anything or to anybody because there is only one God worthy of all worship and honor. Amen? And alam niyo ba, minsan, akala natin even the things of God, we do that as a worship and as an idol. Ba't ko nasabi? Marami nagpapabless ng bahay because in their mind, yung act of blessing the house will make their house blessed or their business blessed. Nothing to do with that. Your obedience to God will make it blessed. Di ba? Kahit ilang beses ipag-prayan ng pastor, you don't follow God, the Lord will not bless you. Kasi yung dedication has nothing to do with the ritual. It has something to do with your life. Are you dedicating your life to God? Yun ang idea. So balik tayo dito. Kaya balik tayo, shout joyfully to the Lord, all the earth. This is a global calling. And alam niyo ba, kung hindi ka pa nag-enjoy mag-worship sa Diyos ngayon, how can you expect to be in eternity worshiping the Lord? Kasi time will come, it is a
preview. After these things I look and behold. Look at the words. Great multitude, which no one could count, from every nation, all tribes, all peoples, all tongues, lahat ng salita, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes and palm branches, were in their hands, and they cry out with a loud voice, saying, cry out with a loud voice, salvation to our God who sits on the throne and to the Lamb. Sumisigaw lahat. Sa Tagalog, kaligtasan mula sa Panginoon. Nagsasabay-sabay, worshiping all together the Lord who saved them. You will understand that when you come to know kung saan tayo niligtas, mula sa impyerno, God saved us and brought us salvation. After all the insults that we have received, all the persecution, praise God, salvation belongs to the Lord. At manggagaling sa iba't ibang lugar. Isang araw, isipin nyo kung hindi ka pa ready ngayon, how can you expect that you will be one of them? Shouting to God in worship. Di ba? Doon pa lang nakikita na natin. Kaya may saya, may sigla. Kaya maging si David, when he worshiped the Lord, when he brought the Ark of the Covenant to them, sayaw siya, wala siyang pakialam. Ano sinasabi niya? Si Michal? Nako, galit na galit. Sabi niya, anong ginawa mo? Nakakaya ka. Sabi na David, hindi ako mapapaya kasi I was thankful to the Lord because He chose me before your families. Si Michal, hindi na nagkaanak. Bakit? Because she despised the goodness of the Lord. Kaya ulitin ko, tandaan nyo to. The aim of worship is not to please the worshiper. Hindi yung katabi mo, hindi issue yan. Hindi yung pastor, kundi si God. Hindi ano yung sasabihin ng ibang tao o ng D-group leader mo, kundi si God. Naunawaan. Yun ang priority natin. Kaya sabi niya, but to honor the one being worshipped. Tingnan nyo to, panoorin nyo itong video na to para maintindihan nyo lang na nangyayari to sa atin. Minsan ganito tayo pag nag-worship. Panoorin po natin to. Saya, ganun saan mag-worship, di ba? Talaga, grabe, ang saya-saya. Pero hindi ko muna, saya tayo, masisigaw tayo sa Panginoon ay nagwo-worship na. Kasi pagkatapos niyan, ganito na ginagawa natin. Habang nakikinig tayo sa salita ng Diyos, tandaan ninyo, may gera. Ayan, tinan niyo may kalat ng chewing gum sa ilalim. Sino nang gaganyan dito? Kaya, para sa Lord yan eh. Di ba? Tapos mamayang konti, ganyan na. Dahan-dahan ng inaawitan ng ng lalabay. Di ba? Kahit anong sayaw mo, sigaw mo, kung hindi rin talaga nakafocus kay God, wala din. Kaya, hindi mo lang alam, pinatutulog ka na ng demonyo. Di ba? Ang lungkot. Tapos, siyempre, sabihin sa'yo, uy, gumising ka, nakakahiya. Di ba? Merong pupuna sa'yo. Kaya wag mo ipahiya ang pamilya mo. Pero, wala pa rin, tulog pa rin. So, ilalaban mo naman. Ilalaban mo naman. Para nakikipagdigma ka sa Diablo. Diba? Yan, talagang labanan. Pero, mananalo ka kaya? Ha? Kung wala talaga ang Espiritu ng Diyos, wala. Yan ang kakalabasan mo. Para ka na-choke. Diba? Hanggang sa tulog ka na. Yan. Wala na. Binigyan ka pa ng ventilador. Di ba, kawawa naman. Tapos, nagwa-worship ulit sa Lord. Alam nyo, bago ka umalis, alam mo, hahalikan ka pa ng Diablo eh. Di ba? Yan sinasabi ko eh. Kaya alam nyo kapatid, hindi ito pagpakitang tao. It is the reality of the heart. Amen? Now, number 2, get real. Express in joyful service. Sabi ng Bible, serve the Lord with gladness. As in, come before Him with joyful singing. Lahat ng ating ginagawa, if we say that we are doing this to serve God, I'm singing to the Lord. Anong gagawin niya? Then do it joyfully. Do it with zest, with enthusiasm. Kasi para sa Diyos ito, I'm not singing to people. I'm not doing this for the sake of my dad and mom. Hindi, para sa Panginoon to. I don't care. Basta ito between me and God. Kaya nga, come, serve the Lord with gladness. Alam niyo po ba, katulad ng sabi ng Bible, if we truly understand what the Lord did to us, yung last message, how Jesus Christ sacrificed to save us, if we truly understand that, ano sabi ng Bible? Sabi niya, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, knowing that God saved us by His grace from chapter 1 to 11. Sabi niya,
to present your bodies, your live as a living holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Whatever we do, that's worship. Kaya yung word na avoda at saka yung word na worship, pareho yun. Yung work as an avoda at saka yung worship, yung service sa Lord. Kaya yung worship is not confined on a Sunday. Ito po ay tuloy-tuloy. Yung Sunday is a corporate worship, then yung every day of our lives is a service to God. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, tinan nyo, napaka-importante. Sabi ng Lord, sabi niya, whatever you do, do your work, what? Heartily, as for the Lord. You're doing it to the Lord rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Nagluluto ka, that's worship. Bilang nanay, serving the husband, worship. Yung po bang nasa eskwelahan ka, doing your assignment, giving your best, that's worship to the Lord. Yung bang nasa teacher ka, you're doing your best teaching to make sure that these students would learn because you're doing it for the Lord, that's worship. Nag-aalaga ka ng anak, that's worship. Giving your best as parents, that's worship. Everything we do is worship. Kaya lahat yung binibigay natin, yung best natin, kasi we are doing it to the Lord. Naintindihan po? Kasi nga, yun ang idea ng worship. It is not a one-time thing. Kahit anong ginagawa natin, we worship God. So we serve God. Kaya nga sabi ni Joshua, choose for yourself today whom you will serve. Kasi whether you like it or not, you are serving something, someone, or even yourself. Pero ang tanong, sinong pinaglilingkuran mo? Sabi niya, whether the gods which your fathers served, which were beyond the river, yung dati nyo ng nakaranasan, yung dati nyo ng, kumbaga, tradisyon, sabi niya, or the gods of the Amorites, yung mga Diyos na nakikita nyo ngayon, mga present times, sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya we can serve God in so many ways. Kanina, in-announce sa atin, you can serve God by being part of the mission God placed upon us in Indonesia, for example. Diba? Kung, hindi ko kaya yan eh. May training yan. Kaya nga, God gave us leadership in the church to equip us for the work of service. Because that's one way of serving. Serving in the church like volunteering. If you have time, you're volunteering your time, you're volunteering your talent. Ito po ang daming paraan. You can volunteer by serving by prayer, serving in mission, short-term or long-term missionary, serving by giving. Ang daming paraan. Sabi nga nila, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Pero sa atin, kahit ano man ang ginagawa natin, we are to worship or to give glory to our God. Simpleng pagkain, pagsamba. Naunawaan po? Simpleng pag-inom, pagsamba. Kahit anong bagay, pagsamba. Kahit yan, kasi bakit? Iniisip natin, Lord, I'm doing all of this for you. Kaya ang tanong sa atin ngayon, ganun din. Ano yung ginagawa mo? Are you really serving God? Alam, kaninang ganda-ganda ako sa kinento ni Pastor Peter tungkol kay Sidney McLaughlin Levron. Sabi niya, he was the youngest US track and field Olympic athlete. Di nyo, at age 16, na-qualify na siya during the 2016 Rio Olympics. Di siya nanalo doon. Pero she won 4 Olympic gold medals sa Tokyo Olympics at sa Paris Olympics, 2 beses. At siya pa, nakapag-set pa siya ng multiple world records sa 400-meter hurdles. Alam niyo hurdles, no? Yung may harang. Ang bilis, pero mo, 50 minutes and 30. Grabing bilis. Seconds lang ata yan eh. Seconds lang, ang bilis. Sobrang may harang na yun. Talagang grabe ang bilis. Pero alam niyo, itong amazing part sa kanya, anong sabi niya? Nung in-interview siya, sabi niya, I no longer run for self-recognition, but to reflect His perfect will that is already set in stone. I don't deserve anything, but by grace, through faith, Jesus Christ has given me everything. Records come and go. Sabi sa akin pagtakbo, yung records come and go lang yan eh. Pero ang lahat ng dahilan ng aking ginagawa para sa Diyos. Tanong mo yung katabi mo, ikaw, nagtatrabaho ka ba? Para kanino? Ayan, ang tanong, kanino ka bumabangon? Nescafe? Ngayon ang tanong sa atin eh.
Bakit ka masiglang bumangon? Hindi pag bukas na naman Monday, ay, Lunes na naman, nakakainis, bitin ang tulog ko. Teka, kanino ka ba babangon? Para kanino? Kanino mo gagawin yung ginagawa mo? I'm telling you, if it's not God, you will always be demotivated. Kaya nga, yan ay blessing sa Diyos. And again, gandang-ganda rin ako sinabi nun. So one of the most, kanya si Charles Spurgeon, one of my favorite authors. Kakatuwa siya. Napaka-influential niya, ang galing-galing niyang preacher. Doon pa yun, kanyang crowd is about 23,000. Ang dami niyang sermons. Ito nakakatuwa. Alam niyo paano siya na born again? Isang araw, sobrang snow, napunta siya sa isang church. Dahil sobrang lakas ng snow, hindi nakarating yung pastor. Ang nandoon, isa sa mga deacon. At yung deacon na yun, hindi pa nag-preach sa tanang buhay niya. First time niyang magpipreach. Ang preaching niya lang sa Isaiah, sabi niya, look unto the Lord and be saved. Yun lang. Yun, kasabi niya sa bata, ikaw. Tinuro niya lang si Charles Spurgeon, 15 years old na si Charles Spurgeon nun. Ay, ikaw. Sabi niya ganun. Look to the Lord and you shall be saved. Nang sa ganun, makamalaya ka sa iyong kalalagayan. Surprisingly, that moment, at that very moment, Charles Spurgeon came to know Jesus. Alam mo kapatid, hindi naman kailangan magaling na magaling ka. Ang tanong, yung meron kang binigay ng Diyos sa iyong pagkakataon, will you use that for His glory and honor? And you will see how God will make it grow. Kaya si Charles Spurgeon, imagine, nag-preach sa crowd of 23,000, nakapag-publish ng 25,000 sermons. At maging ang iyong lingkod ay natuto sa kanya. Isa sa mga paborito kong libro niya, Lectures to My Students. Nagkakandidihan. Kaya napaka-importante po niyan. Huwag kayong manghinawa. Akala natin, ang liit na ng ginagawa ko. Yung isang na-interview, teacher ni Mayor Vico Soto, naalala nyo, na-interview siya. Teacher sa Sunday School. Nakakatuwa. Isa sa mga tapat na leader natin ngayon ay si Mayor Vico. Ang palad ng Pasig. Ang palad ng Pasig. Kaya praise God for that. For him. Di ba? Bakit? The influence of the Sunday school teachers. Influence of the Christian brothers. Influence of teachers. Praise the Lord. Kaya yung service natin na yun, hindi lang tayo nabibless. Binibless natin ng maraming tao. Naunawaan? Letter A, anchored in truth. Anchored in truth. Tinasabi niya, know that the Lord Himself is God. It is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Itong mga katotohanan na dapat natin maintindihan. Know that the Lord has Himself is God. Yung Panginoon na pinagsisilbihan natin, yung Panginoon na namatay para sa atin, sabi niya, maging malapit ka sa Kanya. Yung word na know is to be intimate with Him. At siya mismo yung Diyos. Can you imagine God willing to be close to us, willing to be with us, willing to be known by us? Sino ba tayo? Di ba? Parang kumbaga, kayo nga, sabi mo, punta ka kaya sa Presidente Marcos, sabi mo, gusto kitang maging ka-close. Baka hindi ka pa nakakarating, close na yung pinto. Di ba? Parang, sino ka? Para gusto kitang maging ka-close. Di ba? Pag-isipan niyo mabuti. Di ba? Lumapit ka man lang sa mayor natin. Sabi yan, Mayor Vico, gusto kitang maging ka-close. Minsan nga nakakatuwa yung ibang mga artista, di ba? Pag nagpa-picture kayo, picture natin. Yung ngiti nila, parang hindi mo intindihan. Ay, picture tayo. Pero labas sa ilong. Di ba bakit? Kasi, siyempre may pribadong pamumuhay din yan. Pero you cannot just, parang bigla ka lang mag-i-intrude sa kanilang buhay. Hindi ganoon. Kaya nga, imagine, here is the King of Kings, the Lord of Lords, the very God who made us, willing to tell us, know me. That's the truth. You know me. I can become too personal to you. Kaya nga yung word na Abraham, ibig sabihin close. Sa Hebrew kasi pag dinodoble, close kayo. Kaya sabi niya, Moses, Samuel, close kayo. Pang sarap, no? God is calling us to be with Him. Kaya itong amazing part. Kaya yung in the last days, many will come to you, Lord, did we not do this? Uy, pwede ba? Huwag ka mag-Lord yan, hindi ba tayo close? Nakuha ninyo? But God is telling, come, let's be close. That's the truth. That's the truth of God. Now, paano natin malalaman? Bago natin balikan yan,
Ano malalaman? Sabi ni John Stott, all true worship is a response to the self-revelation of God in Christ and Scripture and arises from our reflection on who He is and what He has done. Napaka-importante na makilala natin si God. At alam niyo po ang sinasabi ng Diyos? Ito, I revealed you myself through Jesus Christ, my love. I revealed to you through the Word of God. Eto, kaya nga ho, pag binabasa natin yung Word, hindi natin binabasa yan para dumami alam natin at makipagtalastasan tayo at makipagtalo. We are not studying the Word of God to debate with other people or with other beliefs. Reading the Scriptures primarily to get to know God and be intimate with Him. Doon nyo mai-enjoy. Kaya minsan di tayo nag-enjoy sa Bible. Binabasa natin, ay hindi ko maintindihan. Sabi niya, Abraham begot Isaac. Isaac begot Jacob. Jacob begot Judah. Ang bigat. Hindi mo ma-enjoy. Pero if you begin to understand, Lord, why did you come? Imagine from Abraham down to Joseph, Lord, you planned everything for me. Nakuha ninyo? Come to know God. Alam nyo, walang excuse. Sabihin natin, di ako marunong magbasa. Di, it's the matter of the heart. Naalala ko, kwento si Ann Preston. Ang dami ko pang nabasa ibang tao, pero si Ann Preston, pinakapaborito ko. Katulong siya. Hindi siya marunong magbasa. No read, no write. And sabi niya, Lord, I want to know you more. I want to understand your word. Nakaluhod na nagbabasa. Ano po ito? Ano po ito? And ano po ito? And God will teach her how to read the Scripture. And He would quote Scripture by memory dahil sa binabasang dinidikta ng Diyos sa kanya. Kahit sino sa atin, don't think that you can understand the Word because you're intelligent. You come to God with all humility and say, Lord, I want to know you more. Speak to me. Speak to me. I want to understand your word. Speak to me. Hindi yan parang pagalingan, hindi patalinuhan yan. Hindi. Kaya nga sa Mark chapter 7, ito ang minsan we read it based on our gusto nating interpretasyon. Gusto nating based sa mga natutunan natin in the past. Kasi sabi niyo, tingnan nyo, rightly did Isaiah prophesy of you hypocrites. As it is written, these people honors me with their lips, but their heart is far away from me. Bakit? Because in vain do they worship me, teaching as doctrines of the precepts of men. Ang tinuturo nila, mga doktrina ng tao, ginagamit nila yung Scripture, interpreting it in the mindset of men. And sabi nga nun, neglecting the commandments of God. You hold to the traditions of men. Yun ang pinangahawakan natin. Minsan mas importante yung nakasanayan na natin, yung tradisyon natin kinalakihan, kaysa sa sinasabi ng Diyos. I remember there was a time, meron kong binaptize. Sabi sa kanya, kapatid, bago na bautismohan, handa ka bang sumunod kay Jesus? Na kung babasahin mo yung kanyang salita, at meron kang ginagawang iba sa tinasabi ng Bible, handa mong talikuran yan at sumunod kay Jesus. Sabi niya, opo, saka ko siya binautismohan. Bakit? Kasi marami, sabihin yun, pero hindi naman handang sundin si Jesus. Ay, hindi yan. Naalala ko, may Bible study ako, sabi, mga babae, magpasakop ko sa inyong mga asawa. Ay, mali yan! Mali yan! Bakit ako magpapasakop ito mali-mali itong asawa ko? Tapos sabi ko, mukhang tama ho kayo. Kasi kayo ang napili niya. Nakuha ninyo? Naintindihan? Kaya minsan ayaw natin sundin ng Diyos kasi meron na tayong nakasalaga na gusto nating gawin. Kaya sabi ng Lord, akala nyo ba natutuwa ako sa, tundan nyo hindi siya after worship He's after true worshipers. Kaya sabi niya sa Isaiah, bring your worthless offerings no longer. Incense and abomination to me. Mismo yung incense mo, abomination sa akin yan. I cannot endure any iniquity and the solemn assembly. Bakit? So when you spread out your hands in prayer, itatago ko yung mata ko sa'yo. Bakit? Kahit na nag-multiply pa, kahit ang dami mong prayer, hindi ako makikinig. Dahil yung kamay mo punong-puno ng dugo. Alam, minsan, tingnan nyo na lang, huwag kayong magagalit Ang Pilipinas, mapagpanalangin tayo, kahit nga rally, prayer rally. Napansin nyo ba yon? Pero during rally, dahil prayer yon, titirahin natin ng mga ibang tao, sisiraan natin ng mga kusino-sino. Pero prayer rally, para tayong nag-aalay ng panalangin na punong-puno ng galit at dugo ang ating mga puso.
Di ba naalala niyo sa Matthew chapter 5? Ang pagpatay, hindi naman yung sinaksak mo lang o binaril mo. Yun lang, tingnan mo yung kapatid mo na may panglalait at mayroong parang sinasabi mong hindi yan karapat dapat dito. Yan ay isa ng uri ng pagpatay. Naalala nyo? If you are angry at your brother, yung word na angry doon, distaste. Ba't nandito to? O nabawa lang, nagkakantahan, hindi maganda hininga. Ano yan? Kumakanta pala ka ng bawa. May distaste. Di ba? Minsan darating late. Excuse me po, ano ba? Nagwo-worship ako eh. Late. Kakainis. Pag-isipan nyo. Hindi dito sa ibang service. Nakuha ninyo? Minsan nangyari, sabing walang reservation, reserve ng reserve. Ano ba? Christian pa naman? Di ba? Parang nang-iinsulto rin, punong-puno ng inis. Ano kung siya yung nag-reserve? Hindi siya sumunod sa Diyos. Problema niya sa Diyos. Pero ikaw, maging masaya ka sa Panginoon, mahalin mo pa rin ang mga makasalanan. Malay mo, hindi siya Christian. Malay mo, pinag-reserve yun para mabigyan ng pagkakataon makarinig ng mensahe ng Panginoon Diyos at makilala si Jesus. Naku meron may mga tao naman na minsan, naalala ko, may hinawakan akong church. Ang init-init, walang aircon. Sabi ko, palagyan natin ng aircon to. Paano na yan? Di lahat na lang ng tao pupunta dito dahil lang sa aircon at hindi sa Panginoon. Sabi ko, mga kapatid, meron bang pumupuntang taong hindi mananampalataya na ang motibo'y malinis? Kahit naman ng iba sa inyo, napunta rito dahil may crush. Iba kasi nagpunta rito dahil mayroong kakatagpuin sa negosyo. Bebentahan ng insurance. O dahil sa kapagbenta niya, na-born again. Nakilala si Jesus. Nakatagpuan ng totoong insurance. Di ba? Kaya sa halip na kondinahin natin ng tao, ano sabi ng Lord? You focus on God. Kaya minsan hindi tinatanggap ng Diyos yung mga pinagsasamba natin kasi punong-puno tayo ng pag-imbabaw na damdamin. Kaya sabi ng Lord, these things you have done and I kept silent. Kala nyo, katapareho nyo ako? I will reprove you and state the case in order before your eyes. Kaya sabi ng Lord, know that the Lord Himself is God. It is He who has made us. Ginawa niya tayo. He is our creator. He is our provider. He is my God. He cares for me. Kasi hindi walang self-made man. He gave us all the opportunity to survive, to earn. Hallelujah. Di ba? Sabi niya, kaya not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Tao ako ng Diyos. He is my shepherd. He is my Lord. He is my guide. Kaya doon pa lang alam ko na, if He is my shepherd, then I will follow Him. Kasi sabi ng Lord, my sheep hear my voice. And I know them and they follow me. Kaya isa makikita nyo, ang tupa ng Diyos, laging inaalam ang kalooban ng Diyos. They read their Bible, they read the scripture because they want to understand the instruction of God. Kaya pag wala kang tayong pagmamahal sa salita ng Diyos, it only shows na hindi natin talaga siya shepherd. Kaya sabi niya nga, and I give eternal life to them. They will never perish and no one will snatch them out of my hand. Friends, minsan mali-mali ang tanong natin eh. Tatanungin ba natin sa isang mangingisda, kailangan mo bang pumunta sa dagat? Siyempre hindi, mangingisda yan eh. Kailangan mo sabihin sa isang shopaholic na kailangan mo pumunta sa tindahan? Hindi na. Kasi mahilig talaga yan mamili. Tatanungin mo ba sa isang committed na sports fan na manonood siya ng laro? Hindi mo na tatanungin. Kasi hilig niya yun. Tatanungin mo sa isang tao mahilig kumain. Na susubukan ng bagong restaurant? Hindi na. Hindi mo pa sinasabi yung restaurant, nandun na siya. Nakuha ninyo? Sasabihin mo pa ba sa isang tupa ng Panginoon Diyos, makinig ka sa kanyang tinig? Hindi. He will surely listen to His shepherd. Kaya alam mo, kapag ang tao may uhaw sa salita ng Diyos, alam mo na meron siyang relasyon kay Jesus. And He is a true worshiper. Amen? And finally,
As in, live out in thanksgiving. Kanya, enter His gate with thanksgiving and His court with praise. Give thanks to Him. Bless His name. Wow! Parang wow! Paano hindi ka magpapasalamat just to enter the gate? Not everyone is welcome. Not everyone is being invited. Alam nyo, kahit pumunta kayo sa bahay, kahit kami nyo, nag-a-attend ako sa 3 p.m., hindi naman kayo papapasukin ng misis ko eh. Kung wala siyang imbitasyon at hindi kanya kilala. Nakuha ninyo? Kahit nga minsan kakilala na, hindi pa agad pinapapasok eh. Baka mamaya, meron ka lang nakatusok sa likod mo na pinipilit kang ginagamit ka para makapasok. Kaya inaalam lahat. Kaya unless you are being invited, unless you are welcome, wow! Kaya doon pa lang when God tells us, come! You everybody worship. It is a public calling to worship the Lord. Wow, it's an invitation. Doon pa lang, papasalamat ka na. Uy, grabe, naimbitahan ako, kasama ka din. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam. Wow, kasabi niya, encourage His praise. Give thanks, paulit-ulit yan, give thanks. Alam niyo minsan, dahil sa hindi nasagot yung ating panalangin, hindi na tayo nagpapasalamat sa Diyos, sino ang sinasamba natin? Yung ating panalangin. Hindi si God. Tama? Kaya nga itong alam mo, may papasalamat. Ito din ang nga ho ng isang Sunday school teacher. Kayo mga bata, ano yung pagpapasalamat nyo sa Diyos? Sabi ng babae, Ma'am, ako, pinagpapasalamat ko po na meron akong bedroom. Kasi yung kapatid ko, may kasama siya sa bedroom. Ako lang mag-isa. O, di ba? Thankful siya, di ba? Sabi niya, ikaw, ano pinagpapasalamat mo? May upuan sa Sunday school. Bakit? Nakakatulog ako. Praise God. Hindi kayo, Sunday school yon. At yung isa, ikaw, itong batang to, ano pinagpapasalamat mo? May salamin po ako. Ha? Bakit naman? At least maingat po ang mga kalalakihan. Pag naglalaro sila, hindi nila binibiglang binabato yung bola sa akin. At yung mga babae naman, hindi nila ako basta-basta hinahalikan. Napaka-serious nyo talaga, no? Hindi nyo nakukuha yung mga jokes. O bali ang aking deliveries. Pero anyway, nakapansin nyo po yun, sinasabi niya? Sabi niya, oh, give thanks. Bakit? Oh, give thanks to the Lord. Bakit tayo dapat magpapasalamat? Call upon His name. We can call upon Him. Ulitin ko. Sino nakakalam ng phone number ko? You cannot call upon me. Nakuha niya? Gusto yung counseling? Hindi niya ako matatawagan. Madalas hindi ko hawak ang phone. But you can call upon Him at any moment. Hallelujah. No issue of distance. No issue of long distance call. No issue. Kami yung ganon. And make known His deeds. Imagine, He will even explain to you yung anong ginagawa niya. Saan ka nakakita ng Diyos na ganyan, ang tiyaga-tiyagang ini-explain pa sa atin anong gusto niyang gawin. And sabi niya, sorry, bakit naurong? Sorry ha. And sabi niya, speak to Him and look at this. Balik tayo sa verse natin. For the Lord is good. Now listen, yung goodness ng Diyos is not based on our goodness, the judgment. Halimbawa, lumabas ka. Okay? Nakapulot ka ng bag. At nakalagay doon, ang sino mang nakapulot ito, kanya na. Lupit ha? At ang laman, 1,000,000 piso. Good? Mabuti? Mga sinungaling to mga ito. Mabuti. Ayaw nyo lang sabihin mukhang pera tayo eh, no? Mabuti. Siyempre, sasabihin ng lahat, ang karamihan, mabuti. Ngayon, ang tanong, kung hindi mo mahal si Jesus, baka hindi mabuti yan. Kasi baka dahil lang sa 1,000,000 na yan, malunon ka sa bisyo, mambabae, manlalaki, o kung ano man. Tama? Kaya sabi ng Bible, God causes all things to work for good for those who love Him and walk according to His purpose. Nadapa ka dahil pababa doon sa escalator, wag naman mangyari mamaya. Pak, nabukulan ka. Good or bad? Siyempre bad. Pero nag-service na nga ako, nag-worship po kay Lord, may bukol pa. Paano naging? Again, it's not about the situation. The goodness of God is in His plan. Sabi niya, He works all things for good for those who love Him and walk according to His purpose. And for us to be conformed into the image of His Son, Jesus Christ. Naalala ko may isang pamilya, pabiyahe sila ng Amerika.
Sasakay sila sa isang barkang tinatawag na malaking-malaking barko. At yung anak nila, before the travel, nakagat ng aso. To make the long story, hindi sila natuloy sa biyahe. Galit na galit siya. Bakit hindi ka nag-iingat? Nakagat ka ng aso tuloy, nasayang ang pamasahe natin. Hindi na natin marerefund. After a while, lumubog ang barkong Titanic. Sabay niyakap ang kanyang anak. Salamat sa Diyos. Nagpakagat ka sa aso. Naintindihan ninyo? Minsan, hindi natin ang lamang buong kwento. Isang bagay ang tapat tayo, my God is good, my God is loving kind, and full of loving kindness, and my God is faithful. Amen po? Huwag nating kakalimutan yun. Kaya unless we experience God, hindi natin maintindihan ang pasasalamat sa Diyos. And before I end, naalala ko when I was kicked out from the ministry, alam nyo sa isip, you will hear people saying, dahil lang sa maling choice. Dahil they were even preaching left and right, attacking my character, attacking me as a person. Pero isang bagay na sabi ko, Lord, you know all things. And I just love you and I just want to serve you. And sa totoo lang, instead of fighting, instead of retaliating, I brought my issue to God in worship. And there God showed me, anak, I will expand your borders. Sabi niya, but I will remove you from the ministry, from where you are right now. Ha? Paano mangyayari yun? Remove me from the ministry and expand my borders? Imposible. And true enough, I was taken out from the ministry. And after 7 years, the Lord expanded the borders because the Lord allowed my face to be seen in YouTube, in television, in Facebook. And God, in fact, recently na nasa Australia ako, sabi niya, Pastor, na-born again ako dahil sa preaching mo during the pandemic. Sabi ko lang sa Lord, Lord, thank you. You indeed expanded my borders. Nagkakaintindihan? Kaya mga kapatid, our God is buhay. Kaya dun tayo lagi magpapasalamat. Kaya worship is our proper response to who God is. What He has done. Yes, God is enough. But we can all the more thank Him because of what He did for us and trust in what He will continue to do. We know that our God is faithful. He is true. He is real. Kaya nga, recognize God's presence and respond wholeheartedly. Give your best. Express in service, anchored in truth, live out in thanksgiving. And finally, there was an Indian guy sa doon sa Amerika noon, yung mga Cherokee, mga ganyan ba? Naalala niyo, the last of the Mohicans, mga ganong kwento. There was a chief of that group, of that tribe. Bilis sabi sa kanya, why do you believe in God? Why do you trust God? Why do you worship God? Sabi niya, let me explain. Sabi niya, kinuha niya yung caterpillar na yan. Tapos pinaikutan niya ng dayami at sinunog yung dayami. Tingnan mo yung caterpillar na yan. Anong gagawin niya? Wala na siyang magapangan para maligtas. Bigla siyang umakyat. Tumayo. Nakita na kayo yung caterpillar, no? Minsan tumatayo. Ano siya sabi niya? Look at that caterpillar. Wala na siyang ibang pupuntahan but to seek help from above. That caterpillar knew that there is only one help at yan ay manggagaling sa taas. So what he did, ginagay niya kanyang daliri at gumapang doon ng caterpillar at niligtas niya. Friends, this is what I'm telling you. In this life, if you're just worshiping yourself, worshiping other gods, hindi ka nila matutulungan. They too are being burned. But there's only one God whom we can truly serve and save us. And that is from our above. Call upon Him. Worship Him. For He alone is worthy of all our energy, all of our mind, all of our hearts, and all of our souls. And there you will truly understand what salvation truly means. Remember, God is not looking for worship. He's looking for true worshipers. Tayo pong lahat ay yumuko at bumikit sandali. Mga kapatid, are you a true worshiper? Talaga bang si Jesus ang naghahari sa buhay mo?
o ang iyong kasanayan, o ang iyong tradisyon, o ang iyong grupo, o ang iyong reputasyon? Sino talaga ang iyong sinasamba? Kapatid, ikaw lang nakakaalam. But if you want to really say to God, Lord, I want to be a true worshiper. I want to worship you in spirit and truth. Alam kondisyon? Jesus must live in you. The Spirit of God must be in you. So you have to surrender your life to Him and say, Jesus, take over me. Take control of my life. I know that there is only one. You alone saved me from myself. Save me from my sin. So Lord Jesus, I accept you as my Lord and my Savior. Live in me, reside in me, and allow me to live with you, Lord God, for the rest of my life. Kung yan ang loobin mo, at yun ang talagang pagsambang nais mo ibigay sa Diyos, just humble yourself. Taas mo kamay mo sa Panginoon, Lord, ako po yun. Yes, hallelujah. Yes, thank you, Jesus. Yes, yes. Doon sa balcony, sa upper balcony, doon sa mga nanonood sa online. Friends, God is calling all of us na hindi tungkol ito sa convenience natin. When God calls us to worship, come and worship the Lord. Let us worship the Lord together with all of our energy, with all of our hearts, because Jesus is in us. Because the Spirit of God is in us. And we are alive in the Spirit because of His righteousness. Thank you, Lord Jesus, sa mga nagtaas ang kamay. Thank you, Lord, sa kanilang humility to accept that you alone, Father God, can make them true worshipers. So I pray, Lord God, Lord, as they invite you, Lord God, to their lives, I pray, take over their lives. Lord, thank you. As they declared you as their Lord and Savior, thank you that you heard their prayers. You heard their plea. And thank you, Lord God, that no one who will come to you will be cast away. So Lord, thank you that you accepted them. You have, Lord, you took them to yourself. And now, Lord, thank you that you will empower them with your Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for dying on the cross for our sins. Thank you for, Lord, for being alive, Lord God, that you rose again from the dead. Thank you that you have given us the Holy Spirit as you promised. And thank you for allowing us to be part of the true worshipers who will worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father in heaven, I pray for the rest of the congregation. I pray, Lord God, for every family represented. Allow us all, Father God, to worship you with all of our heart, with all of our strengths, with all of our being, O God. I pray, Father God, that nothing else, Father God, will take our strengths or energy, Father God, but you. You alone deserve to be worshipped. You alone, Father God, to be given honor and glory. Kat Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, maging sa aming pagkain, sa aming pagtulog, sa aming Panginoon, pagtatrabaho at pag-aaral, ano man ang aming gawin bilang magulang, bilang anak, bilang manggagawa, bilang amo, maging ito'y pagsamba sa iyo. Na ibibigay namin ang lahat para sa iyo. Salamat po aming Ama, dahil tinawag niyo kami para sambahin kayo sa Espiritu at katotohanan. Kung kaya't mayat-maya, araw-araw, Panginoon, linggo-linggo, kami ay sasamba sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, dinadakila ka namin at sinasabi namin, purihin ka! Hallelujah! Amen, amen, at amen. Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Ian Perez from Big Singles Ministry at kasama na natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Pastor Bong, kamusta kayo? Mabuti naman, Ian. Thank you ha. Magandang araw sa iyo. Good to hear that, Pastor Bong. Salamat po sa message nyo kanina. So, Pastor Bong, umpisa na natin yung mga katanungan. Pastor Bong, sabi mo kanina, ang hinahanap ng Diyos ay true worshiper at hindi worship. Ito po ang unang tanong natin. Kung ang tao ay religious, masasabi na ba nating tunay ang kanyang pagsamba? Dapat natin maintindihan
Sabi ng Panginoon mismo that He is seeking for true worshipers who will worship the Lord in spirit and in truth. So may mga reliyosong tao tulad ng mga Pharisees, scribes, na nagsasama sila sa Diyos pero sabi ng Lord sa kanila, ang kanilang puso ay malayo sa Panginoon Diyos. In fact, ang tinuturo nila ay ang doktrina ng tao, hindi ang katuruan ng Panginoon Diyos at ang kanilang pinaniniwalaan ng kanilang mga tradisyon at hindi yung ipinag-uutos ng Diyos. So ito mga Pharisees and scribes, they're very religious. And yet, hindi sila sumasamba sa tama sa Panginoon Diyos. Kaya yung tamang pagsamba, unang-una, buhay tayo sa Espiritu. At syempre, yung buhay na Espiritu ay mangyari lamang kung ang katotohanan ay nasa atin. And si Jesus ang katotohanan. No one can come to the Father except through Jesus. For He is the only way, the truth, and the life. Kaya, maliban si Kristo nasa atin at ang Espiritu niya nasa atin, we cannot worship God in spirit and in truth. We're dead in the spirit. Kaya nga, we are dead in our trespasses and sins. Kaya, it was only through Jesus that we are made alive. No? Kaya sabi sa Ephesians chapter 4, the Lord by this grace made us alive together with Jesus. Kaya yun ang napaka-importante. Ang una, tayo muna ay magkaroon ng tamang ugnayan kay Jesus para makasamba tayo in spirit and in truth. Because God is spirit and we should worship Him in spirit and in truth. Salamat for that, Pastor Bong. At para naman sa pangalawang katanungan, paano namin malalaman kung kami ay may iba ng sinasamba bukod sa Diyos? Napaka-importante. Unang-una, sino si God sa'yo? Kailangan maintindihan mo, sino si God sa'yo? God must be our source of security. If we are attributing our security from somebody else, alam mo na hindi si God yung security mo. Ang naging security mo, yung bank account mo, security mo yung position mo sa trabaho, yung security mo yung boyfriend mo o girlfriend mo o yung yung asawa mo, at doon ka nakarely sa yung security in the future. Doon mo maintindihan, hindi na si God ang diyasamba mo. Di ba? At maging sa paggamit mo ng oras at ng iyong panahon. Kapag yung ginugugulan mo ng oras at panahon ay talagang nakikita mo na hindi mo namamalayan yung oras dahil sa panahon mo sa Diyos. Doon mo maintindihan, God is God. Pero kung mas nag-aalangan ka pag sa oras, pagdating sa Diyos, binibilangan mo ang Diyos. Pati sa mga resources mo, binibilangan mo ang Diyos. Lagi ka na lang bilang ng bilang para sa Diyos. At sa ibang bagay, hindi naman. Then alam mo rin kung ano yung talaga mong totoong Diyos. Di ba? At syempre, kung ano yung mga bagay na kinagagalit mo pag nawawala. Yung bagay na alam mong nagiging anxious ka pag nawala sa buhay mo. Yun, alam mo na kung ano yung Diyos mo. Kasi kung si God yung Diyos natin, hindi natin kayang mabuhay nang wala siya. Pero kung ang Diyos natin ay pera, hindi natin kaya, parang mawawala na tayo ng buhay kapag wala na yung pera. Di alam mo kung saan yung kung sino yung Diyos-Diyosan mo. So yun ang mga bagay na chichikin mo. Praise God for that, Pastor Bong. At para naman sa huling katanungan, Pastor Bong, nasabi mo sa message mo kanina, isang uri ng pagsamba ay ang pasasalamat sa Diyos. Marami ngayon ang nagpapasalamat online sa Panginoon para sa kanilang mga achievements o mga material na naipundar sa bahay o tinatawag na #bless. Mali po ba ito at kailan ito nagiging mali? Unang-una sa lahat, ang papasalamat ay bahagi ng pagsamba. Di ba? Bahagi ng pagsamba, hindi lang yun ang pagsamba. At kung ang ating pagpo-post bilang ipagpasasalamat na dinideclare natin sa lahat ng tao dahil sa goodness ng Diyos because we are trying to be His witnesses, praise God. Pero kung ang motive natin is pakita lang sa kanila kung ano yung mga na-achieve na natin, hindi naman talaga si God ang motivation. Kundi ang gusto natin maintindihan, makita ng tao, wow, ito na yung bahay niya. Wow, ito na yung kanyang nakamtan, nakarera. Wow, ito na yung kanyang mga awards na natanggap. Pero yun ay bagay na pagmamalaki lang tungkol sa atin. At hindi naman talaga sa Diyos. Minsan ginagamit lang natin ang Diyos. Alam mo nang mali yun. Ikaw lang nakakaalam nun. Obviously, ako bilang na nagbabasa, hindi kita huhusgahan. Hindi ko gustong pag-isipan ka ng kung ano-ano. Ang isipin ko, praise God for your blessing. Di ba? Pero ikaw at ikaw lamang ang nakakaalam kung ang dahilan mo ay para sa Diyos o para sa iyong sarili. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot sa ating mga katanungan. Pero bago tayo magtapos, iniimbitahan namin kayo na maging bahagi na isang napakagandang pagkakataon para sa disciple making sa Indonesia. Sa pamamagitan ng partnership sa Universitas Pelita Harapan, isang university system na nasa iba't ibang bahagi ng Indonesia, magpapadala tayo ng 130 volunteers para mag-disciple ng 1,500 students. At sa staff, 2 batches ng True Life Retreat mula May 6 hanggang May 10.
Binuksan na ng may-ari ang kanilang school system para magkaroon ng retreats kada taon at small groups bilang bahagi ng kanilang buhay estudyante. Kaya iniimbitahan natin ang lahat na makibahagi sa pagdarasal, paghahandog o maging kabilang sa team ng mga manggagawa. Para sa karagdagang impormasyon, scan lang ang QR code or kontakin kami sa email address na nakikita sa inyong screen. And that's it for CCF Sunday Pasra. God bless!